Noong 1864, ipinakilala sa atin si John Jensen, na naghihintay sa istasyon ng tren kasama ang kanyang kapatid na si Peter. Sila ay dalawang Danish combat veteran na tumawid sa Atlantic papunta sa Estados Unidos 7 taon na ang nakakaraan, para maghanap ng bagong simula. Matapos ang mga paghihirap na ito, sa wakas ay handa na si John na makasamang muli ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nakita na niya ang kanyang asawa na si Marie, at ang kanilang anak na nakangiting lumapit sa kanya. Labis na natuwa si John nang marinig kung paano siya binati ng bata gamit ang tanging Ingles na pangungusap na alam niya. Good day. Pagkatapos ay dinala na sila ni John upang makita si Peter bago sila umuwi. Ipinaliwanag ni Peter na meron muna siyang aasikasuhin at mananatili siya sa lungsod ng ilang araw. Ilang sandali pa, nagbahagi ang mag-asawa ng matatamis na halik, bago sumakay sa isang karwahe na kanilang pinareserba kanina, para lamang malaman na meron ng ibang pasahero ang nasa loob. Ang babae ay sinubukang makipag-usap kay John. My wife doesn't speak the language. Bago biglang pinutol ng dalawang mukhang bayolenteng lalaki. I'm sorry, ma'am, but you'll have to get out. But we paid for these seats. I'm sorry, there's been a mistake. Ang isa sa mga lalaking ito ay si Paul, ang kapatid ni Henry Delarue, nakakalaya lang sa bilangguan. Kalaunan ng gabing yun, habang ang mga kriminal ay natutulog at lasing, itinuro ni John sa kanyang anak ang tungkol sa isang lokal na pasyalan, at nagplano ng isang hunting trip. Ilang sandali pa, biglang nagpasya si Paul na makipag-usap kay Marie, inalok siya ng isang higop ng kanyang inumin at sinubukang simulan ang isang talakayan. Ngunit nang tumanggi si Marie, ang mabait na kilos na ito ay napalitan ng isang mas agresibo at may pagbabantang tono. Dahil hindi naiintindihan ng babae ang wika, inutusan siya ni John sa wikang Danish na sumunod na lang. Malinaw na sinusubukan niyang ligawan si Marie, ngunit hindi ito hinayaan ni John, sinagot ang bawat tanong, at pinanatili ang kontrol sa nangyayari. Sa pagkadismaya ni John, pinalaki ni Paul ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghawak sa legs ni Marie at nagbanta na gagamit siya ng karahasan. Pumagitna si John at hiniling na wag itong gawin, ngunit ang isa pang tulisan ay bumunot ng baril at itinutok ito sa kanya. Habang pinagmamasdan ang pambabastos sa kanyang asawa, bumulong si John kay Marie sa wikang Danish, na hinihimok siyang kagatin ang tenga ng lalaki. Pagkatapos ay mabilis na dinisarmahan ni John ang gangster, at kinuha ang kanyang baril. Nailigtas niya ang kanyang asawa, ngunit gumawa siya ng isang hangal na pagkakamali, nang utusan niya ang kanyang anak na pulutin ang baril ng gangster. Yumuko ang bata para kunin ang baril, na nagbigay sa gangster ng perpektong pagkakataon na hulihin siya sa pamamagitan ng paglalagay ng kutsilyo sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ay inutusan ng dalawa si John na tumalon mula sa karwahe, dahil kung hindi ay kakatayin nila ang kanyang pamilya. Huminto si John ng sandali, sinubukang sabihin ng isang bagay kay Marie, ngunit itinulak siya palabas ng karwahe